Siyempre, pinagdadasal mo, madam, na yung anak mo nag-iisa na lang nasa taas ay sana hindi rin mamatay doon. Siyempre. Isa na lang. Isa na lang ya ano eh, mula na isa si Tisoy. Ang bilin. Namatay naman yung isa. Sabi niya, sir, is isa na lang daw si Tisoy na natira doon. Ang about sa kanya, sa tanong mo kanina, sir, kung ano yung effect. Bali, sagot ni nanay is tanggap niya na lang daw kahit mamatay doon siya. Kasi ilang beses niya na, sir, na ano no, dati, sir, may kontakto. May kontak pa silang dalawa. Tumatawag lahat ng mga sinasabi ni nanay, puro lang baba ka dyan. Kung gusto mo akong makitang buhay, pababa ka dyan. Pero hanggang ngayon talaga, sir, wala. Pwede ba tayong manawagan na malay natin ngayon dito na ito ngayon maganda na sa poder kayo ng 12th IB, nandito tayo sa kampo nila ngayon and maganda yung kalagayan nyo and baka kung bumaba siya, maari rin ganito rin yung trato sa kanya na walang mangyayari. Kapatid niya nandito. Pwede bang manawagan ka, madam? Sa kanya, baka marinig niya. Nga magbaba na si Tisoy, kung diin ka man Tisoy subong, naplawagan tikaw Tisoy nga magbaba ka na Tisoy kay parang magkita-kita, kuan kita magpamilya tap hay diya man ang ari man ang utod mo. Kag diya man sanay may isa kadagid lang yan maluoy kaw. Maluoy kagay kanakon magbalik ka diya kag magdulog. Uli din ikaw Tisoy maluoy kag nakon. Kung makabalik ka lang sa poder ko, ang gagit pasalamat ko sa imong Ginoo. Nga buwag dida gabi-gabi na pangumuante ka Tisoy nga mag-uli ikaw nga uli ay gid ikaw kapati. Maluoy ka man kanakan ay uli napuuli tagid ka buhay dugay dagid ang napuuli ko kanimo ay kagid ka pamati. Kung madumduman ikaw gasakit yadugan ko nga kundi ikaw tingob kita doon. Kung magdulog ka lang, madamo ka nimo mabulig, nanda ikaw pagpabayaan. Kapag muyo, gidakok nimo nga mag-anipensar mo nga makauli kak namon nga magpamilya para magkita na kita kag di kita magburulag. Pero bilog kita diya nga nagaano nga imaway. Ano ka lang, mag-contact ka lang Tisoy kung diin ikaw mag-uli. Maluoy ka man kanakan isa lang kung di nga iloy mo. Buligi man ako Ginoo nga makadulhog ka. Diri ako kanimo nga nagapalawagan nga nagakatloy kanimo nga maguli ka sa akon nga poder nga imong iloy Ginoo. Maluoy ka gid Tisoy. Ay ka manaluoy kay na sa imo nga iloy nga isa anon lang ako. Kag hindi ko kama ka balo ko nagaano ikaw. Kundiin naman ikaw subong. Kaya kung makadulhog ka, malipay gid ako kung makauli ka din sa namon Ginoo. Tisoy. Ay kag ginaluik na kakagwat kahidlaw. Kung hidlaw ka maknakan Tisoy uli man ko. Liti ka pagpabayaan kag hindi man ikaw kaaman imaw di pagpabayaan kun diri ikaw nga makadulhog. Kontak ka lang kanamon kag sa kun sa mga manghod mo kun kanakon kontak ka kun gusto mo nga magdulhog. Kontak ka lang kag magpimaan kun sino pimanan mo. Kag ako ya paistoryahon mo para mananamon doon.
amo lang dati sir, ginapangayo ko kanimo nga mag-uli ikaw, kung naluoy kak nakon uli ikaw. Amo lang na ginambal ko kanimo kung naluoy kak nakon kag may kihidlaw. Salamat gid sa pagpamati mo ko sa akong istorya kanimo nga Iloy. Yan yung sinabi niya, sir, na ano, na sa kung nakikinig man ngayon si Tisoy is sana bumaba na siya or magdesisyon na siya na bumaba habang hindi pa huli yung lahat, na buhay pa siya. Kung buhay pa siya ngayon, sir. So, sinabi ni nanay is, dinadasal niya gabi-gabi na bumaba lang si Tisoy. Nalangin niya na bumaba siya para magsama-sama din kami, na mabuo din kaming magkapatid kahit kulang na kami ng isa. So, yun. Kung nakikinig siya or mapapanood niya to, sana magdesisyon na siya na bumaba habang buhay pa siya or habang hindi pa huli ang lahat. Kasi nandito kami or nandito ako mismo na nagpapatunay na hindi lahat or hindi totoo yung mga black propaganda ng NPA, na once na mag-surrender ka, sasaktan ka, tutorturin ka. No. Kasi ako yung tunay na nagsasabi na tinulungan kami ng army. Or tinulungan kami ng army, hindi kami sinaktan. Palibhasa nga, pinaaral kami, pinagtapos kami, tinulungan kami about financial, lahat-lahat. Kung yan nga yung naiisip ko dati, sir, na once sorry. Yung naiisip ko dati, sir, ba, na nung doon ako sa bundok, kung sino pa yung tao na kinokontra mo, sila pa yung tutulong sa'yo. Yun. Naiisip ko dati na, bakit ganun? Yung mga tao na binabantayan namin, ina-ambush, pero at the point, sila pala yung aahon at babago sa amin. So, yun yun. Every time na papasok yan sa isip ko, kasi hindi ko talaga matigilan umiyak. Dahil about sa amin or about sa akin, pagbaba ko pa lang, sir, pinaaral na ako ng army. Pinagtapos kami ng army, sir. Malaki yung tulong ng 12 IB sa amin, sir. Dahil about financial, moral, binigay nila lahat sa amin. So, grabe yung emotion ko, sir, kasi nung dati, nang doon ako, grabe yung galit ko talaga sa army, sir, kasi about sa mga black propaganda ng NPA. At takot din ako noon na mag-surrender, sir, kasi ano talaga yung utak ko dati, sir, eh. Grabe yung black propaganda ng NPA dati sa utak ko. Ginalit talaga nila ako, sir. Parang lahat ng mga negative thoughts sinabi nila about sa army, paano kami galitin. So, yun yun, sir, na wala akong planong mag-surrender dati. Pero sa awa ng Diyos, sir, is may tumulong sa amin na kung paano ako mag-surrender. At yung isa ko ring kuya, nandun.
doon ko nalaman yung lahat na puro ka kasinungalingan yung sinabi ng NPA. Dahil yung sinabi nila noon sa akin bago nila ako na-recruit, iba na nang pumasok ako. Pero yung kabaliktaran naman, sir, kasi yung sinabi nila about sa army, iba yung ginawa ng army sa amin. Yan yung na-experience ko, sir. So, sa kuya ko, kung saan man siya ngayon or saan ka man ngayon, sana maisip mo. Huwag mo nang antayin yung time or wag mo nang ibuhos yung lahat. Kasi alam ko, grabe yung grabe yung doktrina mo sa NPA. Kasi matagal ka na dyan. Pero aantayin mo ba na magkatulad ka rin sa isa mong kapatid na namatay, na wala lang man pakialam ni kahit supporters ng NPA, hindi lumapit para tumulong? Ano pang klaseng pakiglaban na wala namang patutunguhan? Matagal na yung NPA. Matagal na yung NPA pero hanggang ngayon marami lang na kabataan yung na peperwisyo or sinisira ang buhay para sa ganyang organisasyon. So habang buhay ka pa, wag mo nang antayin yung oras. Kasi hindi natin alam or baka aalis ka din katulad ni kapatid mo na bago siya maumuwi ng bahay is wala na siyang hininga. So habang buhay ka pa or saan ka man, sana bumaba ka na. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot mag-surrender. Kasi andito ako, hindi nga ako, actually kami pa mismo, kung minsan sa mga jokes namin, kami pa yung nananakit ng army. Pero sa army talaga, hindi talaga kami nakaranas ng sakit or kahit ano. Pagmamahal siguro, madami. Pero sakit, no. So, wag kang matakot na mag-surrender. Hindi lang sa akin, I know marami kang alam na nag-surrender na maayos yung buhay ngayon. So, kung gusto mo yung buhay mo maging maayos din, bumaba ka. Bumaba ka hanggat may oras or may buhay ka pa. Kasi alam mo naman sa sarili mo na nandyan ka na tumanda, pero yung ina mo, hindi ka lang man ba naawa sa nanay mo or sa nanay natin na ganito yung sitwasyon niya. Gabi-gabi siyang nag-iisip kung kamusta ka dyan or anong nangyari sa'yo dahil lost contact ka din sa amin. So sana kung saan ka man ngayon, bumaba ka na hanggat hindi pa huli ang lahat. Yan yung masasabi ko, sir. Maraming salamat.